Sa'kin magandang araw po sa inyo mga pre at, ngayon po ay pag-usapan po natin ngayon itong mga artista po diyaan sa Senado, 'no? May action star, meron ding, iyakin, 'no? Oo, at, ito po yung nakakapagtaka 'no? Oh, sino po ba yung uunahin nating, i-topic ngayon? Walang iba po kundi itong si, eto po, oh, 'yan. Oh, hindi po si mahaba yung baba, hindi po. Kasi dito po sa picture po na 'to, actually may video po ito 'no. Ayon po dito 'no, Senator, Camille Villar napaiyak sa pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Naiyak daw po itong, babaeng ito, itong si Villar, 'di ba? Mabait naman pala si Villar. Maalalahanin naman pala itong si, Camille Villar. Grabe, concern na concern po kay Jinggoy Estrada. O, kita niyo po 'yan, oh, namumula yung mata, 'di ba? Namumula yung mata at, malungkot po ang gaga. Oo, kita niyo naman po sa kanyang pagmumuka, 'di ba? Eto pa po, ayan pa po, medyo natatawa na malungkot talaga po ang gaga. 'Di ba, ang galing-galing mong hayop ka. Yung pamilya ninyo, lalo na yung nanay mong bulok, bulok yung pag-iisip, ha? Yung nanay mo, inaapi-api yung mga mahihirap. 'Di ba sa inyo yung prime water? O, prime water muna tayo. Mga Pilipino, pinapahirapan ninyo, hindi niyo man lang in-upgrade yung prime water, walang kwenta yung inyong serbisyo. 'Di ba? Walang kwenta. Anong ginagawa niyo? Oh, may mga mahihirap na minsan yung tubig, may tubig ngayon, maya-maya wala na naman, 'di ba? Pinapahirapan ninyo yung mga Pilipino. Ano po yung ina-upgrade nila sa prime water? Puro po pipes. Pipes lang po. Wala man lang yung tangke. 'Di ba mas importante yung tangke? Unahin? Para hindi po mawalan ng supply ng tubig. Yun po sana eh. Yun po sana yung dapat niyong iyakan. Yung mga Pilipino na mga pinapahirapan ninyo. Yung dapat niyong iyakan sana, mga hinayupa kayo, ha? Yung mga magsasaka na inagawan ninyo ng kabuhayan. Oo. Yung mga magsasaka na inaapi-api ninyong mga hayop kayo. Yun po dapat yung iniiyakan, hindi po si magnanakaw. Bagay, kapwa magnanakaw, iiyakan mo talaga, magnanakaw kayo eh. Oh. Ang pangit po kasi dyan mga pre, yung iniyakan pa yung utang inang Jinggoy na to. Diba? Oh, malungkot po ang inyong nanay oh. Oh, hindi niya po matanggap na si Jinggoy ay magnanakaw. At makukulong pa. Diba? Oh, yan po mga pre, yung mahirap dyan. Yan po yung mahirap dyan na, alam mo, yung magdadrama ka. Diba? Iiyak ka. Oh, ang pangit kasi. Hindi dapat iyakan po yung mga magnanakaw. Dapat pinapalagot mo yung mga magnanakaw, putang ina nyo. Oo, yun po yung totoo dyan. Di ba? Eh baka naman mamaya, si Sara Duterte pag nakulong din yan. Di ba? Napatunayan talaga. Actually, marami nang ebidensya eh. Oh. Lalo na pag na-impeach yan si Sara Duterte, iyakan mo. No, kasi kita nyo to mga pre. Majority of Filipinos want Duterte to face impeachment trial. Oh, ayon po yan sa Okta Research po ha. Po yun sa Okta. Ayan. Kumbaga, survey po ito. Kahit sino naman po tanungin natin. Majority po talaga yung sasabihin nila na dapat lang talaga humarap si Sara Duterte dyan sa impeachment na yan. Kahit nga mga DDS sinasabi yan eh. Diba? Kasi may mga DDS na naguguluhan, totoo ba na kawatan ka, Sara, hayop ka? Ha? Alam nyo mga pre, pag ito ay na-impeach itong si Sara Duterte, baka mamaya number 1 po si Camille Villar na umiyak. Diba? Pero tandaan po natin, majority po ng mga Pilipino
gusto pong mapanagot itong hinayupak na ating Vice President. Vice President ng Pilipinas. Yon. Diba? Eh dapat po managot ito sa taong bayan. Diba? Yung kanyang mga pagnanakaw, may pinapabalik yung COA na 400 million plus. Oh, binalik ba ng gaga? Wala. Eh hayok na hayok ito sa salapi itong Vice President na to. Diba? Wala namang ambag sa Pilipinas, puro palakwatsa yung ginagawa. Kaya po dapat po talaga ito ay mapanagot. Diba? At kung hindi ka guilty, nagaga ka, ha? Umarap ka sa impeachment. Hindi yung magtatago ka. Sabi nga ng ilan, sabi ng iilan dyan mga preno, si Sara Duterte panay abroad na daw yung ginagawa. Halos buwan-buwan po. Oo. Kaya nga sabi ng iilan dyan, baka naglilipat na ng yaman yan. Oo. Baka naglilipat na ng yaman, kaya niya ginagawa. Yung ganyang style. Style mo, bulok. Diba? Wala kang silbi, Sara Duterte. Pahirap ka sa mga Pilipino. Alam mo, marami na rin mga DDS na unti-unting na nagigising sa katotohanan. Yung hindi lang naman po nagigising, yung mga talagang pumapaldo sa amo nila. Diba? Syempre, tuloy-tuloy po yung kanilang banat dyan. Pag hindi ka bumanat, wala kang paldo. Pag hindi ka nanira, ay bahala ka, wala kang sweldo. Diba? So, araw-araw po, ginagawa yan ng mga DDS vlogger yung paninira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi, ang papangit nyo na nga, edi, nasa ano pa kayo? Nasa kampo ng kadiliman pa kayo. Kumakampi. Mga letse talaga itong mga to. Nakakahiya kayo. Diba? Nakakahiya po itong ganitong klaseng mga vlogger na kumakapit po sa fake news para kumita. Diba? Tayo po ba dito, nagpe-fake news po ba tayo? Hindi naman po, diba? Yung kinakampihan lang po natin, kung ano yung totoo, doon po tayo. Hindi naman po tayo kumakampi sa mga politiko. Diba? Hindi naman po tayo kumakampi kung kani-kanino. Doon lang po tayo sa katotohanan. Diba? So, ito pa. Pag-usapan pa natin to mga pre, no? Pag-usapan po natin ito. Ito po. Ayan, kita nyo yan? Erwin Tulfo invites 18 ex-cargadores to attend flood control hearing. Nagpunta nga naman po sila sa Senado. Pero hindi po sila nag-attend sa invitation po ni Erwin Tulfo. Itong mga kargador na to, 18 kargador, hindi po nag-attend. Sabi nga ni Senator Tulfo, kargador po ang tawag sa kanila kasi sila yung nagkakarga ng maleta. Diba? So, kargador. So, in-invite sila, hindi po nag-attend. Natatakot po ba kayo sa mga tanong ng mga senador, magagaling na senador? Diba? Kung kayo po'y nasa katotohanan talaga, dapat magpunta kayo. Hindi kayo takot. Hindi kayo natatakot sa mga tanong. Dapat matapang kayong humarap kung alam ninyo na nasa katotohanan kayo. Diba? Simple lang, hindi naman kayo tututubukan ng kutsilyo para pilitin kayo magsalita. Kayo ay tatanungin lang. Diba? Bakit ayaw nyo? Partida, nandun pa yung lawyer ninyong bobo. Diba? In-invite kayo eh. Nasa katotohanan kayo, dapat kahit sino mag-invite sa inyo, harapin nyo. Pero dahil umiiwas kayo, wala na, finish na. Alam na namin na kayo'y bayad. Diba? May 5 million na na offer sa inyo per tao. Pero yung natatanggap nyo pa lang daw nasa 300,000 plus, ganun, 350, tama ba? Diba? Alam nyo, hindi yan ibibigay agad-agad sa inyo yung 5 milyon na yan hanggat hindi nyo natatapos yung inyong trabaho. Yung 5 milyon na yan, maliit lang yan. Napakaliit ng 5 milyon sa totoo lang mga pre. Diba? Pero, hindi nyo ba naisip na tatagtarin kayo ngayon ng kaso?
Hindi naman kayo ipapatawag ni Erwin Tulfo sa hearing, flood control hearing, para kuwelyuhan kayo. Eh bakit kayo natatakot? Hindi naman kayo kukuwelyuhan ni Erwin Tulfo Pinapatawag lang po kayo, okay? Pinapatawag kayo doon para maklaro, malaman ng taong bayan kung ano yung totoo. Sabi nyo, nasa katotohanan kayo mga putang inan nyo. 18 ex-marines pa kayo, putang punyeta kayo. Diba? Oo, mga ano lang kayo. Halos lahat po ng 18 na to, walang mga trabaho yan. Ang putang ina mga yan, mga palamunin lang yan. Tapos ngayon, ang ginagawa nila po, kumakapit sa patalim, kumakapit sa kasinungalingan. Diba? Putang ina nyo, dapat sa inyo pagbabarilin isa-isa, no? Para alam nyo kung may firing squad lang sa Pilipinas, panahon ni Marcos Sr., ay dapat itong 18 ex-marines yung unahin. Diba? Ay mga sinungaling po. Diba? Ginagago na po nila yung taong bayan. Dami namang mga ututong didis na naniniwala din. Pansin nyo, si Loren Legarda noon, dinadawit po nila. Ngayon biglang bawi. Diba? Ano pa kami maniniwala sa inyo kung ganyan? Biglang bawi. Sasabihin nyo, nagkamali kayo. Yung inyong affidavit dyan, hindi ba yan i-review ng inyong bobol lawyer? Kung talagang nagkamali kayo, syempre dapat i-review yan. Oy, nandito yung pangalan ni Loren Legarda, nabasa ko. Kung halimbawa, ako lawyer, nabasa ko. Oy, murahin nyo to, wala namang kinalaman si Loren dito. Yung una, di ba? Dinawit nyo si Loren Legarda. Kilalang tao yan. May pangalan yan. Tapos sasabihin nyo, nagkamali? Hindi pwede yan. Di ba? Hindi pwede yan. Ayan, laban bawi. Pagkakampi nyo, i-withdraw nyo. Hindi nyo isasali. Pagkalaban nyo na, isasali nyo na naman. Tang-inang yan. Anyway, kayo po, ano po yung inyong reaction dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion, reaction sa video ito. Ayan, at abangan nyo rin po maya-maya, no? Tayo po ay meron pong live. Meron po tayo live mamaya mga pre. At syempre, no? Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. At syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook page po tayo dyan. Sana po inyong i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan. Ayan. So, maraming salamat po no, sa pagsama sa ating video. Magkita-kita po tayo sa next video natin. Paalam po muna pansamantala.